Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's answer questions from one of our followers. At alam nyo ba kung kailan pa to sinisend niya? August 7, 2021. Baka isa to sa mga hindi ko nabasa dati kasi sa dami talaga ng mga messages. Ang style kasi natin sa pagbabasa ay from recent backward. And then dati kasi nakafocus ako sa trabaho. Ang trabaho dati ay 12 hours. Kung dalawang araw yung trabaho ko, dalawang araw din yung day off. So doon lang ako makafocus sa mga messages, na magbabasa ako ng mga messages. So baka isa ito sa mga hindi ko nabasa kasi wala naman akong reply nito. So malamang hindi ko pa ito nagawa ng tutorial video itong mga tanong na to. Importante din kasi ito kasi ang mga kahalintulad nito, under to sa numerical or yung quantitative sa NAPOLCOM or numerical naman doon sa civil service exam. So, paano ba ito isolve? Ito naman sa number 1 ay nasa age problem ito. So, marami to. Isa-isahin lang natin para mas madali niyong i-search. Halimbawa na lang itong si number 1. Pwede nyo namang isulat lahat yan siya sa search button tapos idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung mga ganitong tanungan ba or age problem, idugtong yung Leonalyn. So let's read the first problem. Jeb is 14 years younger than Ed. In 6 years, Ed will be twice as old as Jeb. How old is Jeb 4 years from now? Kapag mga ganito, mas magandang i-table na natin. Bakit? Para klaro siya. Ito si Jeb, tapos yung isa ay si Ed. Yung unang statement dito, yung sentence na yan, 4 years younger than Ed. Hindi natin alam kung ilan yung edad ni Ed now. So ito yung mga edad nila now. Let E para sa edad ni Ed now. Kapag sinabing 4 years younger, that means E minus, 4 years, 14 younger pala. 14 years younger, so minus 14. In 6 years, Ed will be thrice as old as Jeb. So we have plus 6. Ito namang si Ed daw will be thrice as old as Jeb. So dito muna tayo mag-focus ha. Itong si E. Si E kasi, itong si Ed, yung edad ni Ed now ay E, hindi natin alam. Variable E. Let E para sa edad ni Ed. In 6 years, ang edad ni Ed ay plus 6. Ngayon, dito sa given statement dito na si Ed, siya mismo, will be thrice as old as Jeb. Si Jeb mismo, yung edad niya will be E plus 6. Ito ang i-divide natin ng 3. Bakit? Halimbawa na lang, kung ang edad ni Jeb ay halimbawa 10. Kapag sinabing, ito si Jeb halimbawa, kapag sinabing itong si Ed will be thrice as old as Jeb, i-multiply bali ito ng 3, this is 30. Ito yung edad ni Jeb. Now, ang given natin dito na si edad ni Ed, which is E, plus 6, yan yung fixed na edad ni Ed. Now, yun kung yan yung edad ni Ed, which is, example, ito yung 30, i-divide natin yung 30, that will be edad ni Jeb. Nakuha nyo ba? Example, ito yung example natin, di ba? Yan yung edad ni Jeb, ni Ed. Tapos, yung edad ni Ed, dinivide natin ng 3. So, itong si 30 na example natin, i-divide natin ng 3 and that is 10. Example lang yan siya. Para mag-gets nyo kung bakit nag-divide tayo ng 3 sa mismong edad ni Jeb. Kasi ang gagawin natin, ito yung i-equate natin, yung edad ni Jeb. Yung edad ni Jeb now ay E minus 14. Para maging equal siya sa edad niya in 6 years, which is itong E plus 6. Wait, para klaro lang. This is E plus 6. I-divide natin ng 3. Para maging equal siya, itong edad niya now, ada natin ng 6 para maging equal siya sa edad niya in 6 years.
ito na yung equation kung saan pwede na nating isolve yung value ni E. So, ipagsama muna natin yung mga like terms dito. May utang kang 14, magbabayad ka ng 6. Meron ka pang 8 na utang, negative 8. So, therefore, this is E minus 8. Then, itong si 3. Since pang-divide siya dyan, kapag matransfer, pang-multiply na siya dito sa kabila. So, ang matitira na lang dito ay E plus 6. So, i-multiply na natin ito. 3 times E, this is 3E. 3 times negative 8, this is negative 24. And we have E plus 6. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si negative or minus 24, since pang minus siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang-add na siya dito sa 6. Then, ito namang si E, since positive yan siya, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa 3E natin sa kabila. So, 6 plus 24, this is 30. 3E minus E, this is 2E equals 30. Para makuha natin yung mismong value ni E, since si 2 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. Now, E equals 15. Itong 15, yan yung edad ni Ed now. Remember, let E para sa, itong E na to, para sa edad ni Ed now. Now, yung tanong. How old is Jeb 4 years from now? Yung edad ni Jeb ay E minus 14. E minus 14, ito yung edad ni Jeb now. Okay? Yan yung edad ni Jeb now. So, kung ito yung edad ni Jeb, yung E natin, yung value, meron tayong value ni E which is 15. So, 15 minus 14, this is 1. So, si Jeb now ay 1. Now, kung 1 yung edad niya, how old is Jeb 4 years from now? So, plus 4 and this is equal to 5. Therefore, si Jeb ay 5 years old. Ngayon, i-double check natin, di ba? Ito yung edad ni Ed na 15. Okay, sulat muna natin yung edad niya na which is 15. I-double check lang natin. We have Jeb, si Ed, yung edad nila now. Ang edad ni Ed ay 15. 15 minus 14, this is 1. Now, in 6 years, yung edad nila ni Ed plus 6, this is 21. 1 plus 6, this is 7. Diba? Si 21, that is thrice. Sana yung thrice? Thrice as, wait. Andito yung thrice. Ed will be thrice as old as Jeb. Si Ed daw na 21, that is thrice as old as Jeb in 6 years. Therefore, yung sagot nating 5 ay tama. Paano nga naging 5? Kasi si Jeb now ay 1 year old siya plus 4 years kasi 4 years from now yung tanong kaya 1 plus 4 equals 5. Ngayon, another way of solving pero ganito lang din naman. Kaso lang, yung i-equate natin ay yung si Ed naman. Ito naman yung i-equate natin yung Ed na yan. So, balik tayo ulit. Table pa rin tayo. So, itong si Jeb, si Ed. Now nila, edad nila now, 14 years younger daw than Ed. So, let E para sa edad ni Ed, tapos E minus 14, yan yung edad ni Jeb. In 6 years, this is plus 6. In 6 years, Ed will be thrice as old as Jeb. Now, kung si Ed ay thrice as old as Jeb, itong si Jeb in 6 years, di ba yung edad niya now ay E minus 14, yan yung now niya.
Para in 6 years, yung now na edad niya plus 6. Therefore, ito ay plus 6. So, kung ada natin ito ng 6, yung E, tapos yung, kopyahin lang natin muna yung E. Then, negative 14 plus 6. Unlike sign siya, so kunin natin yung difference, kopyahin yung may pinakamalaking value which is yung negative sign. Otherwise, may utang kang 14, magbabayad ka ng 6. Meron kang 8 na utang, therefore this is negative 8. So, ang edad ni Jeb in 6 years ay E minus 8. Now, dito sa given, Ed will be thrice as old as Jeb. So, si Ed daw will be thrice as old as Jeb. Kung ito yung edad ni Jeb in 6 years, thrice dyan ay 3 times dito sa E minus 8. Ngayon, ito naman yung i-equate natin. So, we have E, yan yung edad ni Ed now. Para maging equal siya sa edad in 6 years na 3 times dito sa E minus 8. Para maging equal siya, ada natin ng 6 itong now na edad niya. So, equal na siya sa edad niya in 6 years. So, ito na yung bagong equation natin dito. Solve na natin, kunin natin yung value ni E. So, 3 times E, unahin natin yan. This is 3E. 3 times negative 8, this is negative 24. Kopyahin si E plus 6. Ipagsama natin yung mga like terms. So, i-keep natin si 6 dito since itong negative 24 or minus 24, kapag matransfer, pang-add na siya dito sa kabila. Now, we have 3E. Itong si E naman, positive or pang-add siya dyan kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa kabila. 6 plus 24, this is 30. 3E minus E, this is 2E. Laging tandaan, kapag walang nakasulat na coefficient, 1 kasi yan siya. So, 3 minus 1 lang yan. So, para makuha natin yung value ni E, since si 2 dito sa katabi ni E ay pang-multiply yan sa E. Kapag matransfer, pang-divide na yan sa 30. Now, 30 divided by 2, this is 15. So, 15 pa rin tayo. Yung tanong, how old is Jeb 4 years from now? 4 years from now. So, yung edad ni Jeb, okay, yung edad ni Jeb now, yung 15 na edad ni Jeb, itong edad ni Ed, minusa natin yung 15, minusa natin ng 14. Okay? Minusa natin ng 14, ito yung edad ni Jeb now. 1 yung edad niya. Now, in 4 years, so 1 plus 4 equals 5. 5 pa rin. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.